Okay na. Kami po ay bumabati. Ang Light of Truth Ministry Incorporated po dito sa Philippines. Sa mga viewers po natin sa Light of Truth Ministry, pagpalain po kayo ng Diyos diyan sa ibang bansa. At dito rin po sa mga kapatid po natin sa umaga ito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Let's start in Matthew 21. Open na po na yung Bible ninyo. Start na po ako. Verse 23. And when he was come into the temple, the chief priest, the chief priest, yung mga leaders po ng mga papari, and the elders of the people come unto him. Habang po siya ay nagtuturo at sinasabi ng mga pangunahing pari at ang mga matatanda mula sa Israel, ito po ang kanilang tanong: by what authority dost thou these things? And who gave thee this authority? Dalawa po yung tanong ng mga papari at ang mga matatanda sa panahon na yaan nung siya ay nasa temple. But what authority dost thou these things? Kasi po sa panahon na yan, nagtuturo ang Panginoon ng batas ni Moses doon sa temple. And the next is, and who gave thee this authority? Nasusundan po niya ako dyan. Anong kapangyarihan meron ka para gawin mo ang mga bagay na ito? At kanino galing yung authority na yan? Ano ba sa Tagalog niyan? Kapangyarihan? Anong kapangyarihan mo ginagawa yung mga bagay na yan? At sinong nagbigay sa iyo niyan? Ito ay sa temple ito nangyari. At noong ang Panginoong Jesus ay kasalukuyan pong nagtuturo sa batas ni Moises. At nung nagtanong ang mga papari at mga matatanda ng Israel, hindi po kaagad sumagot ang Panginoong Jesus. Alam niyo naman ang Panginoong Jesus bago siya sasagot, magtatanong muna. Sa atin ngayon, ayaw ng tao yan. Yung tinatanong mo, tapos tatanungin ka, ayaw ng tao yan. Pero sa panahon na yan, during that time, during the ministry of Jesus Christ here on earth, ang bago sumagot ang tao, nagtatanong muna at katanggap-tanggap ito. At gusto ko pong ipakita po sa inyo yung kahalagahan ng bahagi nung kasulatan na ito. Tanong po ito ng mga tao sa Panginoong Yesus. Hindi po madali na tanggapin ng isang tao, lalo na pagka hindi mo naman kilala. Hindi po madali na paniniwalaan mo ang isang tao, lalo na sa Bible, pagka hindi mo tiyak yung kanyang kapangyarihan. Tama ba yan? At kung sinong nagbigay ng kapangyarihan na yan. Sa panahong ito, dahil hindi naman seryoso ang tao sa kaligtasan niya, pagka may nag-teach, pagka may nag-preach na tao, hindi na mahalaga kung sa anong kapangyarihan ginagawa ito ng tao o ng preacher o teachers. Hindi na mahalaga halos ngayon kung anong kapangyarihan meron yung tao at kung sinong nagbigay sa kanya. Pero sa panahon na yan, brethren, mahalaga
ang kapangyarihan. Kung bakit mo ginagawa yan at kung sino ang nagbigay sa iyo niyan. Tama? Dahil una po sa lahat, muli kong babanggitin, nakasalalay pa rin ito sa kaligtasan ng tao. Unang-una po sa lahat kung bakit ganung napakaselan yung tanong ng mga tao sa panahon na yan, si Jesus po kasi, alam nila, walang nagbigay ng kapangyarihan nito na magturo at magpagaling. Wala sa mga relihiyon noon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan niyan. At liban po diyan, si Jesus po ay hindi nakapag-aral sa isang paaralan. Let me read in John chapter 7, verse 15. Kaya nung nagtuturo ang Panginoon sa haba ng kanyang ministeryo na 3 taon, basahin po natin, may sinasabi ang mga tao sa kanyang pagtuturo. John chapter 7, verse 17. Hindi ko rin po masisisi ang mga taong ito kung bakit ganun ang tanong sa Panginoong Yesus. Dahil totoo po naman, ay kailangan natin ito. John 7, verse 15. Unahin ko po ang 14. Now, about the midst of the feast, sa kalagitnaan po ng piyesta, Jesus went up into the temple and taught in the temple again. Muli, nagturo ang Panginoong Yesus. Pero ang hindi ito madali, pakinggan niyo mabuti, and the Jews marveled, namangha ang mga Hudyo, at kanilang sinasabi, how knoweth this man letters, having never learned? Paano alam ng taong ito yung mga kasulatan ni Moses, samantalang hindi naman talaga siya nag-aral bilang isang estudyante sa batas ni Moises. Ang mga eskriba nag-aral sa batas ni Moises sa isang paaralan. Ang mga paraseo nag-aral sa kanilang paaralan. Isa itong si Pablo na nag-aral sa paanan ng isang doktor ng batas na si Gamaliel. Ipinagmamayabang ni Pablo na siya ay graduated doon sa school na ito at ang tagapagturo niya ay si Gamaliel. Pero si Jesus, kailanman, nung umusbong na siya, nung lumabas si Jesus, when he was 30 years old, he was starting to preach the gospel. 30 years old, namangha sila dahil hindi nila kailanman nakita ni si Jesus ay may guro o pumasok sa paaralan ng batas ni Moises. Kaya ang hinahanap nila, para makaiwas sila, para may rason sila na hindi siya paniwalaan, hinahanap nila kung sino ang nagbigay ng kanyang authority. Amen? At kung anong authority niya ito ginagawa. Meron po tayong mga guro dito, ano po? At kung minsan, kahit magaling ang guro, kung alam nating walang authority from the kagawaran ng edukasyon, iba yung pakiramdam natin. Diba? Dapat alam natin, malinaw, na mayroong authority ng DepEd para namang kalmado tayo. Hindi ba ba? At ito yung gustong mangyari ng mga tao. Hindi ko nga sabi ko masisisi eh. Liban doon sa mayroon sanang nagbigay ng authority sa kanya, kung nakapagtapos man siya o hindi, bibigyan siya ng authority to preach, to teach the law of Moses. Ang isa sa maselang tanong ng mga taong ito ay yung kung anong authority yan. Di ba ba? Alam niyo ba yung authority natin? Ang authority ni gobyerno, yung luwang at ang kanyang ginagawa, alam niya. Ganun po yan. Pero ang tanong ng Panginoon Hesus sa kanila, tatanungin din ko kayo, sa anong
kapangyarihan nagmula yung kapangyarihan ni Juan Bautista na kanyang pinsan. Sa Diyos ba o sa tao? Yan ang tanong ni Jesus. Pero ang sinasabi ng mga tao, pagka sinabi natin na sa tao galing, sa baba po yan, ha? Delikado tayo sa tao dahil pinaniniwalaan nila na si Juan the Baptist ay sugo ng Diyos. Amen? Galing sa Diyos yung kanyang authority. At kung sasabihin naman natin sa Diyos galing, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi natin siya sinusunod? Bakit hindi natin siya inuobey? Bakit hindi niyo pinaniniwalaan? Kaya ang naging sagot ng mga tao, yung mga papari at ang mga elders, sabi nila kay Jesus, kasi kahit anong pilihin nila, talagang tagilid sila. Kaya ang sabi nila, di namin alam kung saan galing yung kapangyarihan at kung anong uring kapangyarihan ang nakay Juan the Baptist. Ang sabi naman ng Panginoong Yesus sa kanila, hindi ko rin alam. Hindi ko rin sasabihin yan. Pero ang pinanggalingan ng kapangyarihan ni Jesus at kung anong uring kapangyarihan meron siya, yung uri amen? Yung uri at kung sino yung nagbigay. Kung maalala nyo, nung unang-unang nagpakita ang Panginoong Jesus sa madla, doon sa province of Galilee, ang sabi niya sa Luke chapter 4, ang Diyos, ibinigay niya sa akin ang kanyang espiritu. Right? Sinasabi niya kaagad, bago siya nagsimula, sinasabi niya na ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan na kanyang ginagawa at yung uri ng kapangyarihan ay sa Diyos. Ang uri ng kanyang kapangyarihan ay, let me read. Nasabi niya ito sa tao noon, bago siya nagsimula. Luke chapter 4, ganito po ang sinasabi sa verse 18. Jesus said unto the people, the Spirit of the Lord, ito Spirit, the Lord. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. And the Spirit of the Lord is upon me. Nasa akin yung Espiritu ng Diyos. Because He hath anointed me to preach. Ito na po yung karapatan ng Panginoong Hesus. Galing sa Diyos Ama ito at ang banal na Espiritu ang kasama niya. To preach the gospel to the poor. Upang pagalingin ko ang mga pusong nasasaktan o broken-hearted. To preach the deliverance to the captives. At makakita ang mga bulag. Recovering of the sight of the blind. To set at liberty them that are bruised. And to preach the acceptable year of the Lord. Meron siyang authority galing sa Diyos. Amen? Hindi galing sa tao. At yung uri ng kanyang kapangyarihan is to preach the gospel. Hindi po peke si Jesus. Ang peke dyan ay ang mga Parisi at ang mga eskriba. Kaya kahit mag-preach at mag-teach sila sa batas ni Moises, walang kapangyarihan na nararamdaman. Si Jesus, pagka ginawa niya ito, ay nararamdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil siya yung binigyan ng karapatan ng Diyos to preach. At yung uri ng kapangyarihan ay to preach, to heal the broken-hearted. O kay mga broken-hearted, ang nagpapagaling lang yan, ang Panginoong Jesus. Yung tayo ay nasasaktan, ang Panginoon lang. Sa Diyos lang ang makapagpapagaling nito, hindi pera. Ayaw nilang tanggapin yung sinasabi ng Panginoon, as I said, brethren, hindi mo kailanman masunod ang salita ng Diyos, katulad ng mga taong ito, pagka nag-aanilangan ka doon sa kapangyarihan ni Jesus. Kung saan ito galing. Galing ito sa Ama, gumagalaw ang banal na Espiritu sa Kanya. Now, brethren, kaya nga nung pinagmamasdan kong mabuti,
Isa lamang ang sagot ng Panginoong Yesus kahit hindi siya sumasagot. Sinasabi niya sa mga tao, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa. Ang tanong ng mga tao, bakit mo ginagawa ang mga yan? Anong kapangyarihan? Bakit mo ginagawa ang mga yan? Sinong nagbigay sa iyo na gawin mo yan? Hindi nila matanggap na ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa. Amen? This is our message. God's authority is working. So, believe and obey. Dapat sundin ito. Paniwalaan at dapat sundin. Hindi katulad ng mga taong ito, ayaw nilang paniwalaan si Jesus. Dahil hindi nila klarado kung anong kapangyarihan, what kind ito, brethren, kung anong klase, at kung sino ang nagbigay nito. Pero ang malinaw sinasabi ng Panginoong Yesus, kung babanggitin sana nila na ang kapangyarihan ni Juan the Baptist ay galing sa Diyos, sasabihin ni Jesus, bakit hindi nyo sinusunod? Amen? Bakit hindi nyo pinaniniwalaan? Hindi malayo na sabihin natin na ang gustong iparating ng Panginoong Yesus dito ay gumagawa ang kapangyarihan ng Diyos at kailangang paniwalaan at kailangang sundin. That is our message. Brethren, hindi lahat ng nagtuturo at nagpre-preach, katulad ng mga paparing ito at mga eskriba, ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Hindi. Sa 25, yan ang sinasabi eh. Kung sabihin natin na si John, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, ito yung problema. Bakit hindi susundin? So even the primitive people, they desire to know exactly what kind of authority yung vested sa atin, yung nasa atin. Katulad din sa secular, di ba? Sa secular, kailangan natin yan. Alam niyo ang kapangyarihan ng Diyos, ibinigay ito sa gobyerno, sa church, ibinigay ito kapwa. Dahil walang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Ang gobyerno, anumang kapangyarihan meron ito, sa Diyos ito galing. Nung isilang ang tao, walang dalang kapangyarihan, brethren, binigyan lamang siya ng kapangyarihan. Kung maalala nyo itong si Eva at Adan, si Adan at si Eva, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang mga ito para pamahalaan ang buong daigdig. Lahat ng nilikha ng Diyos ay ipinagkatiwala kay Eva at Adan. Nandyan yung kanyang kapangyarihan. Minsan nga, mayroong isang napaka-panganib na bansa at ginarungsutan. Cruel lang. Wala bang pwedeng malupit na hari sa panahon ng Old Testament ay si Nebuchadnezzar. At nung nagtagumpay si Nebuchadnezzar, ang alam niya, yung kanyang authority at ang kanyang tagumpay ay nahubog lang sa kanyang katalinuhan. Pero minsan nagsalita ang Diyos sa kanya sa panaginip. At hindi niya maipaliwanag ang panaginip. At nandyan ang propetang si Daniel sa panahon na yan sa kanyang bansa. At sinabi ni Daniel sa kanya, kailangan malaman mo, hari, na ang Diyos na nasa langit ay nagkakari sa lahat ng bansa. Ang kanyang kapangyarihan ay ibinibigay niya doon sa taong gusto niya, at ang kapangyarihan na nasa taong na gusto niyang tanggalin ay tatanggalin niya. Chapter 4, verse 17 ng Daniel. Let me read this dahil isa ito sa Daniel.
Katabi po ito ni Ezekiel. Hindi ko nababanggitin kung anong katabi ni Ezekiel. Chapter 4, verse 17. And this matter is by the decree of the watchers and demand by the word of the holy ones to the intent. Ito ang dahilan kung bakit ang sinasabi ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar. To the intent that the living, ang mga taong nabubuhay, to the intent that the living may know that the Most High ruleth into the kingdom of men and giveth it to whosoever He will, and set it up over it the basis of men. Dapat malaman ng mga tao na ang Diyos ay namumuno kahit siya ay nasa langit, ang kanyang kapangyarihan ay nasa lahat ng bansa. At kaya niyang ipaupo yung gusto niya, at yung ipinaupo niya ay kaya niyang tanggalin. Malapit na namang eleksyon, di ba? Magpapaupo na naman po tayo, pero ang pinakahuli na magdidesisyon ay ang Diyos na nasa langit. Amen? Siya ang magpapaupo at siya ang magtatanggal. Nakahari ang Diyos. Walang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. Romans chapter 13. It says here in the book of Romans, when si Paul po nang sumulat sa mga Kristiyano doon sa Roma, ganito ang kanyang sinasabi sa 13 verse 1, bawat tao ay kailangang pasakop sa matataas na kapangyarihan. Let every soul be subject unto the higher powers. Bakit? Kailangan na ang bawat kaluluwa o bawat tao ay kailangan pa sa ilalim sa mga kapangyarihan. Ito po ang dahilan. For there is no power but of God. Dahil walang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. The powers that bear are ordained by God. Ang mga kapangyarihan na yan ay sa Diyos. Pinili ng Diyos ang mga kapangyarihan na yan. Kung nire-reject natin ang kapangyarihan, ang sinasabi ni Paul, mananagot ka sa Diyos. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God. And they that resist shall receive themselves damnations. Maraming mga tao, lalo na sa ngayon, maraming mga ordinances sa LGU, sa national, maraming nagre-resist diyan. At sinasabi nga nila, ang vaccine ay pakanan ni Satanas na Antichrist. Christians, agreeing kayo kay mamati na kita preacher tirsyo. Kasano ako na ayo? Mapakanan ni Satanas di vaccine ka, ilisin na nga matay ka. Kaya't ni sa iro nga matay ka, ang nagdakis ka. Ibagang bukat nga, bukat Antichrist datan. Kung hindi gagawin nyo, malaya ba tayo? At dahil dyan sa vaccination na yan, at marami ng vaccinated, lumuluwag na yung, napakahirap kasi mabuhay ng may kabanalan pagka nasa mahirap tayong kalagayan, brethren. Pakana ito ng Diyos. Hindi pakana ito ni Satanas. Lahat ng kapangyarihan na nasa lupa, kahit ba binabaluktot ito, pag-aari pa rin ng Diyos. Kaya kahit ang kapangyarihan na yan, binabaluktot ng tao, mananagot sila sa Diyos. Dahil pag-aari talaga yan ng Diyos. Amen? May kapangyarihan po dito sa iglesia. Marami pong religion dyan. Mapalad ang mga relihiyon na ang kapangyarihan ng Diyos ay umiiral dyan. Hindi ang kapangyarihan ng mga tao. Ang tao napakahusay gumawa ng kapangyarihan. Gumawa ng mga kaparaanan. Amen? Mayroong relihiyon ngayon na ang kapangyarihan niya ay umiiral sa loob ng kanyang iglesia. At ang kapangyarihan na yan, ipinagbabawal sa mga tao ang magbasa ng Biblia. Dapat ang ministro lang na katulad ko. Dahil ayaw nilang matuklasan ng mga membro ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Gusto lamang nilang ang kanilang ipinaparinig na si Jesus ay natural na tao.
Pinagbabawal na yan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw o gumagawa. Dapat paniwalaan at dapat sundin. Ayon kay Jesus. Mapalad ang Light of Truth Ministry Incorporated under the leadership of the Light of Truth Ministry Incorporated kung ang kapangyarihan ng Diyos ang gumagalaw dito. Makikita natin ang pagkamapalad ng sino mang reliyon at ang pagka hindi mapalad. Pagka ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi gumagalaw sa isang relihiyon. Ibinigay ang kapangyarihan mula sa langit, mula sa Diyos. Ibinigay sa tao. Kung ang tatanungin niyo ako kung bakit, ito'y sa ikabubuti natin. Sa gobyerno at sa iglesia. May gobyerno ang Diyos dito sa iglesia. Let me read in chapter 13, Romans, verse 4. For He is the minister of God. Ang gobyerno at ang mga taong napili diyan ayon kay Pablo, for He is the minister of God. Yung mga nasa gobyerno ay ministro ng Diyos sa kapakanan natin. Bagamat hindi ito espiritual, ano? Pero sila yung mga instrumento ng Diyos para manatili tayo na matiwasay, matagumpay, malayo sa panganib sa mga taong masasama. For He is the minister of God to do for good. Ano yan, pastor? Para ito sa ikabubuti natin. Ang gobyerno na ibinigay ng Diyos kay Adan at kay Eva hanggang sa naisalin ito, pumunta kay Noah, pumunta sa mga hari, ay kapakanan po natin yan. Kung babalututin man nila, kasalanan nila ito sa Diyos. For He is the minister of God today for good. Ngayon, pupunta tayo doon sa loob ng iglesia, brethren. Kung ano yung tanong ng mga papari at ng mga elders sa panahon na yan, sa anong kapangyarihan ginagawa mo yan? To preach. At sinong nagbigay niyan sa'yo? Ibinigay ito ng Diyos sa iglesia para ikatitibay natin. Let me read. 2 Corinthians. Sige po, babasahin ko na lamang po, baka mahuli po kayo sa pagbuklat. 2 Corinthians chapter 13, verse 8. Verse 8. And though I should boast somewhat more of our authority, marami kaming dapat ipaghambog sa authority na nasa amin, sabi ni Paul. And should I boast something what more of our authority which the Lord hath given unto us, bigayan ng Panginoon sa amin, yung authority na yan, given us for the edification and not for your destruction. Ibinigay ng Diyos sa mga leaders, sa buong kongregasyon, sa panahon na yan, mapalad sa panahon ito, kung ito, sa Light of Truth Ministry, under the leadership of the Light of Truth Ministry, kung ang kapangyarihan ng Diyos ay umiiral dito, ang sinasabi ni Pablo, this is not for your destruction. This is for your edification, brethren. Ito yung nakapagpapatibay sa spiritual na buhay. Kung kitain nyo kasi worldly, pirma mo ta, pirma. One day sa aking puso, gusto kong paglingkuran ng Diyos, hindi lamang sa music. At yun, paano mo sigurado na tama yung sinasabi mo, Lo? Sinisiyasat ko mabuti ang Bible, anak ko. Nananalangin ako sa Diyos, nagabayan niya ako sa aking pag-aaral, at hindi niya ako iiwanan pagka nagtuturo ako. Dahil ang authority, maraming nag-aangkin dyan ng mga religions. Hindi natin sila
ma-blame kung minsan, dahil kung minsan nga, ang alam nila totoo, hindi pala. Di ba sinasabi ng Proverbs, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof, destruction. Kaya sabi ko nga sa Diyos, talas-talasan ng konti yung isip ko. Dahil pagka hindi ako iniingatan ng Diyos, mapapahamak ang mga ito. Ang dami nila. Napahamak na nga, mapapahamak pa doble. So clear. Ang authority na galing sa Diyos na nandiyan sa church, ayon kay Paul, is for the edification in every members of the Church of Christ during the time and also to this generation. Amen? Nakapag-build up yan. Dahil maraming churches talaga maghihina. Maraming mga members maghihina. Bagsak, laging bagsak. Kababangon pa lang, babagsak ulit. Kaya pagka bumagsak na, hindi natatayo, nakakapagod ang bumagsak. Pero sinasabi ni Paul, ang authority na yan ay binigay sa amin ng Diyos, ito ay sa inyong ika-bubuti, sa ika-lalago, ika-titibay ninyo. Hindi ito sa inyong ika-papahamak. Let me read again, in 13 verse, tingnan ko nga dito, 8 13, tingnan ko nga doon. Anong chapter po tayo? 10:8. Opo. Tama po yan. And then sa 13 verse 10. Babasahin ko na lamang po ito. At medyo makakalaga ito kahit abutin tayo ng tanghalian. 13 verse 10. Therefore, I write these things being absent. Wala ako sa inyo, kaya sinulat ko na ang mga bagay na ito. Lest being present, I should be sharpness, according to the powers the Lord hath given me to edification. Inulit niya ito, not distraction. Sumulat ako. Pati sulat niya, nakakapagpapatibay. Hindi ito sa ikawawasak ninyo. Sulat pa lang yun, brethren ha. Dahil may power. Ang mga ministers sa panahon na yan, galing sa Diyos. Pagka meron ka namang naririnig na preachers o religion, na hindi mo naman talaga, mamaya bubuksan ko po yan, nadadaon ka, hindi ka naman napapalakas talaga to walk into the right path of God. Magtanong na lang kayo sa Diyos. Tao mo ba talaga ito, Panginoon, o tao ni Satanas? Kapangyarihan ba talaga ito na galing sa iyo, kapangyarihan na ni Satanas? Dahil may kapangyarihan para sirain ang tao. Chapter 9 ng Gawa. Gumawa ang mga papari at mga elders. Ibinigay kay Pablo ang kapangyarihan. May dala siyang sulat para sirain lahat ang mga Kristiyano noon. May kapangyarihan na sumisira. Hawak ito ni Pablo nung hindi pa siya Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Christians, inilalagay niya sa bilangguan, at kanya itong hinihila na masasakit. Pakiramdaman niyo, brethren, lumalago ba kayo, tumitibay ba kayo, o hindi? Pagka hindi kayo tumitibay sa Light of Truth Ministry, maghanap na kayo ng mas maaga pa. Bishop Ali, galing ka sa isang church, huwag mong sayangin yung buhay mo dito. Kung nakikita mong hindi ka lumalago, hindi ka napapagtibay, kunin mo ang pamilya mo, dalhin mo sa isang church na sa palagay mo nandoon, alam mo yung kapangyarihan at alam mo kung saan galing. Tiyakin nyo mabuti kung kapangyarihan ng Diyos nandito at kung anong uring kapangyarihan meron ito, Light of Truth Ministry. Ibinigay ito sa ikabubuti ng sinumang tao sa labas ng church at sa loob ng church. Ito ay sa ikatitibay ng mga gustong maligtas. Ganito nga ang sinasabi ni Paul sa 12:19. 12:19 ulit. Medyo umatras po tayo. 12:19, siya kaya ito? Yes. Again,
Ito yung kanyang mga pasundot na salita. Again, thank you that we excuse ourselves to you. We speak before God in Christ. Totoo yung aming mga sinasabi sa harapan ng Diyos kay Kristo Jesus. But we do all things, dearly beloved, for your edifying. Ginagawa namin lahat ang mga ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay totoong gumagawa. Dapat paniwalaan at dapat sundin. Sinasabi ni Pablo, lahat ay ginagawa namin para kayo ay mapagtibay. Sapagkat yung kapangyarihan na hawak ni Pablo ay galing sa Panginoon. Amen? Pagka sinabi ni Pablo na ito ay nakapagpapatibay, ano sa paano kayang paraan ito, brethren? Ano? Pakinggan niyo mabuti. Wala kasing ibang pakay ang kapangyarihan ng Diyos. Kung anumang uring kapangyarihan na galing sa Diyos. Yung kanyang pamumuno. Kundi yung huwag nating gawin ang mga labag sa Diyos. Walang ibang pakay ang kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala sa iglesia para i-block niya ang sinuman. Ano yung i-block? Ha? Hadlangan niya yung mga maling kalooban natin na laban sa kalooban ng Diyos. Meron niya akong nabasa sa panahon na Judges at wala pang mga hari noon. Pagkatapos ni Moses, pumalit ito si Joshua. Pagkatapos ito si Joshua, ang pumalit ay ang mga hukom. At wala pang mga hari noong unang panahon. At sinabi nung sumulat, wala pang mga hari noong unang panahon. At ang mga tao ay ginagawa nila lahat yung kung ano yung gusto nila. Saan ba ito? Last chapter yun ng Judges. Last chapter, 20... ilang kapitulo po ito? 21, verse 25. It says here, brethren, in those days, there was no king in Israel. Every man did that which was right in his eyes. Pagka wala ka palang kapangyarihan, nakukontrol sa'yo, kung ano yung gusto mo, yun ang gagawin mo. Kung ano yung nakikita mong mabuti sa iyong pananaw, ginagawa mo. Dahil wala pang hari na kinaroroonan ng kapangyarihan na kukontrol sa'yo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay sa labas ng iglesia at sa loob ng iglesia para hindi natin gawin yung kalooban natin na taliwas sa kalooban ng Diyos. Dahil kung walang authority dito sa church, kanya-kanya. Anya nga tanong aramedic dito, Brad. Walang authority. Maintindihan niyo ako? Sige, aramedum datan, amat natin gabyunag mo dato yun. Gabyun dito, adamot iti. Naiintindi niyo ako? Pagka walang authority, kung ano yung nasa isip natin, gagawin na natin. At wala ng pagkakaisa pa. Kanya-kanya na. Ibinigay ang kapangyarihan sa mga ministers sa church upang ang sino mang mananampalataya sa Diyos ay magkaisa ng layon. Na huwag gawin yung kung ano ang gusto niyang gawin. Di ba ang ganda? Yung layon ng Diyos? Yan naman ang isa sa mga nakikita kong dahilan kung bakit andyan yung kapangyarihan ng Diyos sa church. Yung kung ano yung nasa ating isip, gagawin natin, hindi po pwede yan. Ang direksyon ng kapangyarihan ng Diyos sa church ay itinutulak niya tayo para sundin ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinaka-ultimate reasons, brethren. Yung iisa tayo, itinutulak tayo ng kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw, paniwalaan na dapat sundin.
ay yung tayo ay masunod nating sama-sama ang Diyos. Hindi yung iisa, dadalawa lang, dahil magkakanya-kanya tayo. O ninyo, data, kursunado mo aramidin, di aramidin lang tanda, dati mo aramidin kung hindi po maganda yan. Kaya mayroong kapangyarihan dito sa loob ng iglesia. Yung magkaisa ang layon na itinutulak tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kabanalan, ang isa sa pinakadakilan kung bakit ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iglesia. Hindi lahat, brethren, ng relihiyon ay may kabanalan. Kung gusto niyong suriin ang Light of Truth Ministry Incorporated, kapangyarihan ba talaga ito ng Diyos ang gumagalaw? Paniniwalaan ko ba ito at dapat kong sundin? O hindi? Pagka nakikita nyo na ang Light of Truth Ministry ay walang banal na tao, pumanaw kayo. Tawan ito'y na dinasantuan na panakabalin ni Apo Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay banal, matuwid. At kung ito ay umiiral dito sa Light of Truth Ministry Incorporated, umaasa ako, may banal na tao dito. Amen. Sigurado ka ba dyan, Pastor? Sapagkat ang mga taong binigyan ng Diyos noon na leaders ay mga banal na leaders. Hindi bibigyan ng Diyos ang isang tao sa church ng kapangyarihan pagka hindi ito banal. Kita ang aldaw kung rabi para sigurado kayo. Baka nasasabi mong hindi ako banal dahil hindi ko kakayaan yung gagawin mo. Magkalaban tayo pagkabaluktot ka. Lagi kong sinasabi yan sa misis ko. Ang sinasabi nga ng isang propeta, ang Espiritu ng Diyos ay nasa aking bibig. Sabi ni Propeta David, dapat ang mamumuno sa tao ay banal. Let me read. Agka kayo, saludsudin nyo, iti aglawlaw, kaya iti sa bali pa yung lugar, dagiti leaders tayo, bisinuda. Doon nagtatakaw ita, pumanaw kayo. Pagka may chismoso dyan, yung taong hindi mapagpatawad sa mga taong nagkamali sa kanya, huwag na kayong papasok dito. Dahil maraming mga taong naninira sa kanyang kapwa tao. 2 Samuel 23 verse 3. The God of Israel said, ito sinasabi ng Diyos, ang sabi ng propeta David, the God of Israel said, the Rock of Israel, speak to me. He that ruleth over man must be just and ruling in the fear of God. Kailangan ang tao na mamumuno sa kanyang bayan, kailangang matuwid. Matuwid, banal, good ang kapangyarihan ng Diyos. At pagka ito ay nasa kalagitnaan ng mga tao at ito ay kanilang iyayakap, walang pag-aalinlangan. Yung kabanalan na gusto ng Diyos sa gabi at araw sa atin, nandun po. Bakit mag-aalinlangan tayo? Banal yung leader. Hindi magbibigay ang Diyos ng kapangyarihan doon sa hindi banal. Yung tuturuan ka na hindi maging banal. Gumagalaw po kasi
Kung inyong balikan yung ating title, ano yung title natin? Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa. Dapat paniwalaan, dapat sundin. Hindi pwedeng naniniwala ako, pero hindi natin ginagawa ito. Kumikilos ang kapangyarihan sa salita o sa utos. Bakit mo ginagawa yan? Yun ang tanong ng mga tao. Dahil totoo, bago mo gawin ang isang bagay, ay may kapangyarihan dapat. At kung may kapangyarihan ka dapat makita ang kanyang ginagawa. Naintindihan po niya ako? Hindi pwedeng may kapangyarihan ka na wala kang ginagawa. Kaya ang tanong ng mga tao, bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Anong kapangyarihan meron ka? At saan yan galing? Ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw. Dapat paniwalaan at dapat sundin. Saan pastor gumagalaw? Sabi ko sa salita at sa utos. Minsan nga nung magkaroon ng, maalala niyo si Joseph na nasa Egypt, nung naging gobernador siya, pagkatapos nung maging gobernador siya, di ba may hari doon? Parao ang tawag sa hari. At ipinagkatiwala ni Parao, lahat-lahat sa Egypt kay Joseph na Hudyo. At ang sabi niya, kay Joseph, sa'yo lahat yan, pamumunuan mo yan. Pero yung trono ko sa akin O ngayon, at dahil sa may darating na 7 years famine, right? Tagutom na 7 taon. Nung maramdaman na ng tao yung tagutom, pumunta sila kay Parao. Pero, yung kapangyarihan nandun na kay Joseph. Ano? Pumunta sila kay Parao. Bigyan mo kami ng pagkain. Ang sabi ni Parao sa kanila, puntahan nyo si Joseph. Kung ano ang kanya sasabihin, sundin ninyo. Dahil nasa kanya yung authority. Babasahin ko po sa inyo. Dahil, dapat sundin yung utos. Nasa utos ang kapangyarihan. Gusto na ng tao, wala ng mask. Pero sinasabi ng ating presidente, still, may mask. Nandun yung kapangyarihan, nasa utos. Saan ba ito? Genesis 40, let me see, 41. Pagkatapos na pong naibigay ang kapangyarihan kay Joseph mula sa kapangyarihan ni Parao, eto na po. Thank you. Titignan po natin kung tama po yung nasulat natin. 55. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph, what he saith to you, do. Puntahan nyo ang gobernador. At kung ano ang kanyang sasabihin sa inyo, sundin ninyo. Naiintindihan po natin, gumagalaw ang kapangyarihan doon sa salita at sa o di kaya utos. Minsan nga si Jesus naglalakad siya. Nung naglalakad siya, mayroong isang grupo, isang mataas na sundalo ng Romano. Pumunta siya at ang sabi niya, Panginoon, yung alipin ko, yung isa sa mga sundalo ko may sakit. Pwede bang pagalingin mo siya? Pero kasi yung aking tinitirahan, hindi ka karapat dapat doon. Siyempre, dakila ang Panginoon sa kanyang pananaw. Guro ng Diyos. Hindi karapat dapat yung sinisulungan ko. Kaya, ganito ang kanya sinasabi. Magsalita ka lang. Gagaling na yun. Huwag ka nang pupunta doon. Dahil, ang sabi niya, kasi ako rin ay isang leader. Pagka sinabi ko sa isa, pumunta ka rito, pupunta siya. At pagka sinabi kong punta ka roon, ay pupunta siya. At pagka sinabi ko sa isa na gawin mo yon, gagawin niya. At pagka sinabi ko na gagawin yan, ay gagawin niya. Kaya,
Kung sabihin mong gagaling yung alipin ko, gagaling yun. Nasa utos, nasa salita, ang kapangyarihan. Luke 7 chapter verse 8. For I also am a man set under authority. Ang ganda yung kanyang panghikayat kay Jesus. Having under me soldiers. May mga soldiers na nasa akin baba. And I say unto one, go, and he goeth. And to another, come, and he cometh. And to my servant, do this, and he do it. Ang sabi ng Panginoon Jesus, ganyan, no? 9. When Jesus heard these things, he marveled at him. Namangha ang Panginoong Jesus doon sa sundalong ito. At ang sabi niya, and when Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Pagkatapos niyang marinig, umiikot ang Panginoon. At ang sabi niya sa mga tao, hindi ako kailanman nakakita ng ganyang uri ng pananampalataya sa Israel. Ito pang hintil na ito, kung narinig at nakita, pinaniniwalaan dapat ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa salita. Nasa mga utos. Sabihin mo lang, Panginoon, gagaling ng alipin ko. So kaya nung makita ng Panginoong Hesus yung kanyang tiwala doon sa authority na nasa kanya, talagang tinanggap niya. Kinilala niya mabuti yung authority ng Panginoon. At ito ay sa pananampalataya niya. Kaya yung title natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa. Dapat paniwalaan at dapat sundin. Hindi katulad ng mga priest at ng mga elders. Tinatanong, bakit mo ginagawa ito? Ginagawa na nga eh. Hindi mo pinapaniwalaan ang kanyang mga ginagawa na nagtuturo. At ito ay sa pananampalataya. Kung mayroon man sa members ng Light of Truth Ministry Incorporated na until now hindi naniniwala, 30 years na, at hindi sumusunod kay Pastor Andong, sa Diyos kayo managot. Mananagot din ako kung hindi tama ang kapangyarihan na nasa akin. Amen? Sabi nga ni Pablo kay Pastor na Titus, sawayin mo ang mga tao diyan. Pagwikaan mo ang mga tao na yan. Ituwid mo ang mga tao na nandiyan sa crate ng buong kapangyarihan. Yung sawayin mo, dahil may authority ka, tanggapin na po ninyo yan. Huwag sasakit ang inyong damdamin. Dahil may authority diyan. 2:15 ng Titus. These things you speak. Ang mga bagay na ito ay salitain mo. And exhort and rebuke with all authority. Huwag mong hayahang hamakin ka ng mga tao. Rebuke with all authority. I think the authority that God bestowed unto me is enough to teach you, to preach to you, to rebuke you, to train you. Enough ito. Ayaw nila minsan si Pastor Andong eh. Lalo na pagka si Pastor Andong ay nagtutuwid ng tao. Yan ang ayaw nila kay Pastor Andong. O sige, kahit yung bebeang kayo, mananagot ako sa Diyos. Di baling gawin mo ang lahat, basta magagawa ko yung para sa akin. Yung gagawin ko yung para sa akin, sige, gawin mo yung gusto mo. Pasensyahan tayo at medyo matagal pa yata ako mamaray, baka medyo matatagalan pa ang paninira mo kay Pastor Andong. Hahayaan natin ang Diyos
ang kapangyarihan ng Diyos, kung tama ay nandito, mapapaganda yung buhay natin. Amen? Hindi lamang kagalakan na naglilingkod meron tayo o sumasamba meron tayo. Ito'y may pag-asa na sumasamba at naglilingkod sa Diyos pagka ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. Huwag niyong kalilimutan, brethren, ang mga kapangyarihan ng Diyos ay na-divide. Totoo ba yung pastor? Oo. Pag-isipan niyong mabuti yung ating gobyerno. Andyan yung presidente, andyan yung kanyang authority. Tapos may authority dyan sa Senado. Tapos dyan sa Kamara. Mayroon pa dyan sa mga gobernador. Amen? Pagkatapos sa mga gobernador ay ano pa? Mayors. Pagkatapos sa mga mayors ay sa mga barangay captains. Pagkatapos andyan yung mga kagawads natin. Andyan yung mga heads of mga tanods. Na-divide yung authority. Yung Light of Truth Ministry, authority from God. Here, in the Light of Truth Ministry, na-divide data kakabsat ko. Kamasapol ng respetuan tayo. Amen? Hangalaang ada kanyak dijay. Hangagaputa siya ti founder yung presidente yo. Kat ada kanyak amin. Hindi tutuya kailangan itong ma-divide. Nung nagbibiyahe ang mga Hudyo at nasa ilang, dahil hindi pa na-divide yung kapangyarihan ng Diyos na pinagkatiwala kay Moses, buong maghapon, pagod na pagod ang mga tao. Buong maghapon na abutin sa gabi, pagod si Moises. Sabi ng kanyang biyanan na siya yung nalipatan niyo, Jethro. Moises, bad naman na yung ginagawa mo. Pinapagod mo na ang tao. Pinapagod mo na rin yung sarili. Ang dapat mo gawin para ang Diyos ay nasa iyo. Gawin mo yan. Wala sa iyo ang Diyos kung si kalakbida. Kung na siya lang bida, I'm your president. And I'm also your founder. So do this, do that. I'm the one to give you the decision to what you are going to do. Hindi. Badyan, Moises. Ang gawin mo, pumili ka ng mga tao para ibigay mo sa kanila, kuha ka doon sa authority na ibigay ng Diyos sa iyo, ibigay mo sa kanila, sa mga tig-1,000, magbigay ka ng authority dyan, sa mga tig-100, sa mga tig-50, tapos 10, na-divide yung authority, brethren. So, respect the authority. Kahit maliit, ito man ay sasampo ang kanyang pinamumunuan, kung galing sa Diyos, i-respect natin. Bakit kailangan galing yan sa Diyos? Bakit kailangan i-divide? 18 ba tayo? Okay. Verse 18? 17. And Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good. Ni Moses naglaing nga tao. Amen? Nag-graduate di Egypt, itinakad-ado nga adal, pagkatapos sa leadership, may kahinaan din. And Moses' father-in-law said unto him, the thing that thou doest is not good. Thou wilt surely wear away, both thou and this people that is with thee. Banbanugam ti bagim, banbanugam pa kita tatao. For this thing is too heavy for thee. Mabigat yan para sa'yo. Thou art not able to perform it itself alone. Thyself alone. Hamo kayo data Moses na may maysam. Yung bilang ninyo, brethren, ang kumot kaya.